Ayan, so magandang araw sa ating lahat mga idol at welcome nga na naman kayo dito sa ating YouTube channel. Okay, so ang topic natin sa video na ito mga idol is regarding dito sa ATS or Automatic Transfer Switch. So pag-uusapan natin dito kung bakit pa nga natin kailangan ang ATS sa ating mga solar setup at kung para saan nga ba siya at kung kailan natin siya hindi kailangan. Okay? So sasagutin natin yan at pag-uusapan natin yan dito sa ating video. Pero bago yan mga idol is nice ko munang i-shout out ang ating mga bagong member dito sa ating YouTube, no? So shout out natin si Idol Joji Galang 3814 and then Geraldine Daulat 1929. Yan yung ating mga bagong members mga idol dito sa ating YouTube. So sa mga gustong mag-join dito sa ating membership ng ating YouTube channel is you are welcome to join mga idol dito. Makikita yan dito sa ating profile ng ating YouTube. Ayan. Check nyo na lang dyan mga idol yung join and then tignan nyo na lang kung paano kayo makakapag member. Okay, so maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Napakalaking tulong nito sa ating channel para diretso tayo magkaroon naman tayo ng konting budget. Yes, merong bayad dyan mga idol sa mga gustong sumuporta dito sa ating YouTube, no? So yung funds dyan is ginagamit natin sa ating mga future projects, pinambibili natin ng ating mga nire-review. Okay, ayan, so welcome din sa ating mga bagong subscribers at maraming salamat mga idol sa inyong pagsuporta dito sa ating channel. So I hope nakakatulong yung ating mga video, no, sa inyong mga pag-DIY. Okay, welcome back idol mga kasolar. Andito na naman ang inyong lingkod, Glenn Lejano, ang inyong guide sa solar renewable energy. Kaya tara, matuto na naman tayo. Pag-usapan nga natin mga idol itong regarding dito sa ATS kasi meron tayong nabasa dun sa ating video ng ating tutorial ng 24 volts. So ang tanong nila doon, may nagtanong kasi doon, bakit pa ba kayo gagamit ng ATS, external ATS, kung meron naman ng built-in ATS yung hybrid na inverter na gamit nyo, no? So yun yung tanong niya. And then meron din talaga akong mga nababasa kung sa mga nagtatanong kung anong silbi ng ATS. Bakit pa ba kayo maglalagay kung meron namang built-in ATS yung mga inverter na gamit nyo, no? So ito papaliwanag natin mga idol kung bakit nyo kailangan ng ATS. Usually kasi yes, meron naman ng built-in ATS talaga, karamihan ng mga inverter, pero hindi lahat. Pero kung hybrid yung gamit nyo na inverter, is meron na yan built-in ATS. So yung built-in ATS kasi mga idol, ang trabaho niyan, so hindi na kayo maglalagay ng ganito, diretso na yan AC in ng grid papunta sa inyong inverter, no? So kapag ka nalobat kasi yung inyong battery, automatic yan magtra-transfer yung built-in ATS nyo sa grid. So hindi nyo na mamamalayan, parang split second lang babypass na yan. Okay, so yun naman yung trabaho ng built-in ATS. Ngayon dito naman sa external ATS na nilalagay natin is para magkaroon kayo mga idol ng freedom na mamili kung ano ang gagamitin nyo. Let's say for example mga idol, meron kayong power interruption na binalita sa inyong lugar, no? So may scheduled power interruption and then sabihin natin na nataon na makulimlim. So kung meron kayong external ATS, pwede nyong i-manual yan na ilipat from solar papunta sa grid. So ang tanong, bakit ka mag-grid? Meron ngang power interruption. Paano mga idol kung yung power interruption nyo is gabi?
Let's say naka-solar ka maghapon, gabi yung interruption. Mga alas 11. So meron nga emergency, no? Emergency power interruption. Alas 11, 11 PM magkakaroon ng power interruption. Pagdating ng 11 PM, bawas-bawas na yun yung battery, 50% na lang. So wala na, sabihin natin alanganin ng umabot ng magdamag yung inyong battery, no? Kailangan nyo ng power, mainit. Kailangan nyo ng electric pan sana. Kaya lang 50% na lang yung naiwan. So dito, kung meron kayong ATS na gamit, so merong abiso ng 11 PM magkakaroon ng power interruption. Alas 5 pa lang habang puno pa yung battery mo dahil maliwanag pa naman. Alas 5 pa lang nag-transfer ka na sa grid. Ngayon, power interruption ng alas 11 or 11 PM. Tsaka ka lang nag-solar. So 100% pa yung battery mo ng 11 PM. So meron ka magagamit na solar hanggang magdamag. So ang ibig sabihin dito mga idol is meron kang free will or anytime pwede kang mamili kung anong gagamitin mong power source, kung solar ba or grid, no? So napakadaling imanaubra kumbaga. Kasi kung built-in ATS lang yung aasahan mo mga idol, is aantayin pa ni inverter na maabot yung sinet nyong voltage bago lumipat sa grid. So medyo hassle din, kailangan mo pang iset para lumipat sa gusto mong voltage, no? Dito anytime pwede kang mag-switch nang hindi nagagalaw yung setting ng inyong inverter ng kanyang internal ATS. So ayun yung isang reason natin kaya tayo naglalagay ng external ATS. Ngayon, ikalawa, let's say gusto mong mag-maintenance, wala kang ATS, magme-maintenance ka. Paano ngayon mga idol kung gusto mong gumagana pa rin yung mga appliances na nakalakip sa solar, kaya lang magme-maintenance ka, so papatay mo yung power source. Paano ngayon yung mga appliances na umaasa sa solar mo? Siyempre patay din sila or hindi rin sila gumagana. Ngayon kung meron kayong ATS mga idol or automatic transfer switch at magme-maintenance kayo, mawawala ng supply yung solar. So pwede kang lumipat. Lilipat ka lang sa grid. Pwede mo nang i-maintenance yung linya ng inyong solar setup nang gumagana pa rin yung mga appliances na nakakabit sa yung solar setup. O di medyo mas less hassle free, di ba? Yung merong ATS. So yun nga, sabi ko nga, for maintenance purposes, and then meron kang malaya kang mamili kung anong gusto mong gamitin, kung solar or grid. Okay? So ngayon ang tanong naman natin, kailan naman hindi kailangan ang ATS? So syempre kung hindi mo na kailangan ito kung wala namang grid sa inyong lugar. Ibig sabihin nasa walang grid sa inyo or wala pang nakaabot na kuryente, linya ng kuryente. So hindi nyo na to totally talaga kailangan dahil wala naman siyang power kung saan siya magtra-transfer unless meron kang generator. So pwede to. Kung meron kang generator, pwede rin to. Lalagay mo dito yung generator. Okay? So next naman na sasagutin natin para sa mga dagdag idea na lang ba. Okay? So ito kasi kung mapapansin nyo mga idol, meron dito sa left side meron tayong letter N. Dito naman sa right side is meron tayong letter R. So yung N stands for normal power, R stands for reserve power. Ibig sabihin normal power yung ating pinaka main na supply ng kuryente, and then yung R naman is yung ating backup. Okay, ngayon ang paggamit ng ATS is depende kung anong gusto nyong mangyari sa inyong solar setup.
kung gusto nyo ba yung inyong solar setup is for gagamitin nyo as main power ng inyong mga appliances, or gusto nyo lang yung solar nyo is maging backup power ng inyong mga appliances. So kung gusto nyo maging main power supply ang solar ng inyong mga appliances, dito nyo ilalagay yan mga idol sa normal power. Ayan, dito yan yung solar. Okay? Ngayon, yung dito naman sa backup is dito nyo ilalagay si grid. Si grid is yung inyong mga electric cooperative. Meralco, Iselco, Novelco, ayan. Dito nyo yan ilalagay sa backup. So, ang trabaho niyan, kung nalobat yung inyong solar setup, automatic yan si ATS lilipat sa backup. Ngayon, kung full charge na si solar, let's say full charge na siya sa sa 11 AM, automatic naman yan lilipat from backup to normal power or main power. Okay? So ganun lang, napakasimple lang. Kung gusto niyo naman maging backup lang sa solar, so syempre dito niyan ilalagay sa backup. Dito naman sa kabila is yung grid. So ganyan lang siya kasimple mga idol. So I hope meron naman kayong natutunan dito sa ating video, and then kayo nang bahala mag-decide kung kailangan nyo ba ito sa inyong mga solar setup, no? So marami kasing nagrereklamo, idol, dagdag ano na naman yan, dagdag gastos na naman yan sa solar project. Meron naman ng internal ATS ang inverter, bakit kailangan pa ng ganyan? So dito sa video nito, I hope naintindihan nyo mga idol yung gusto kong iparating kung bakit kailangan natin nito, So sa mga gustong bumili ng ganito sa kanilang mga solar setup is maglalagay tayo dito sa ibaba ng video. Check nyo na lang sa products. Ayan, so maganda rin na makapamili kayo ng magandang klase ng ATS, kasi may mga ATS na pangit, no? May mga pangit, madaling masira. So huwag nyong tipirin mga idol yung inyong nilalagay sa inyong mga solar setup. Medyo may kamahalan din mga idol yung original nito or yung magandang klase, nasa 1,000. Pinakamahal niyan 2,000 yung branded. So maglalagay ako dyan ng gusto nyong pagpilian para meron kayong mga choices, no? Available ang mga ATS sa single phase. Gagaya nito, pang single phase to, pang bahay. Available din sa mga pangmalakihang load hanggang 120, 150 na amps. So ito is 63. And then sa 3 phase naman mas malalaki yon. So tatlo yung pole niya dito, tatlo. Meron yun pang 3 phase. And then meron din pang industrial, pang malalakihang ATS na yon mga idol. So kung pang bahay-bahay lang, okay na to, maliit. No, at least pwede kayong mag-transfer anytime kung saan nyo gusto, no? Unlike kung built-in ATS, wala. Hindi kayo makakapag-transfer ng anytime nyo gusto. So ayun lang mga idol, I hope may natutunan kayo dito sa ating video, and see you again on our next video. Okay?